Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, "Jacob, Jacob." "Nakikinig po ako," tugon niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," wika sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay." Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain, pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon hindi itatakwil. Siya'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid,
Mabangis ang kaaway ng paghahari ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng ating mundo. At sa maraming pagkakataon, itong kaaway sa paghahari ng Diyos sa buhay natin at sa sangkatauhan ay dumarating sa pamagitan ng mga tao na hindi natin inaasahan. Katulad ng ating mga magulang, mga kapatid, o kaya ay mga anak na kung sino pa man din sila na malalapit sa ating puso, ay sila ang nagiging sagabal sa paglaganap at paghahari ng Diyos sa atin at sa iba. Kaya tayo po ay pinapayuhan ng ating ebanghelyo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Tumulad daw tayo sa mga tupa, sa mga ahas, at sa mga kalapati. At anong ating tutularan sa kanila? Sa mga tupa, ang kahinahunan. Sa harap ng mga pagsubok at problema, huwag tayong magiging padalos-dalos at lalo tigit, walang puwang sa atin ang karahasan at paghihiganti. Kalma lang, maging mahinahon at banayad, katulad ng mga tupa. Sa ahas ay ating tutularan ang kanilang karunungan. Bagamat tayo ay banayad at mahinahon, hindi ito nangangahulugan na tayo ay magpapakatanga o ignorante. Talasan ang ating isip, obserbahan ang kapaligiran, at magdesisyon ng may malalim na pagsusuri para ang tama at mabuti ang siyang manaig. At sa kalapati, tayo ay inaanyayahang tumulad sa kanilang kapayakan. Marami na tayong kinakaharap na mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Kung tayo'y maraming burloloy sa ating araw-araw na pag-iral, at ano yung sinasabi ko mga burloloy? Mga bagay na hindi naman mahalaga, pero ating pinapahalagahan, nagiging mabigat at komplikado ang ating paglalakbay at pakikibaka sa buhay na ito. Ang kalapati ay nakalilipad ng magaang at malaya sa kapayakan ng kanilang pag-iral dito sa mundo. At gayon din, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo ng turo mismo ng Panginoong Hesukristo na huwag sumuko, makaranas man tayo ng mga kabiguan. Kung hindi tayo nagtagumpay sa araw na ito, mayroong bukas tayo na pananabikan. At kung hindi tayo tinanggap dito sa lugar na ito, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos o ng balita ng paghahari ng Panginoon, napakarami pang ibang mga tao at ibang mga lugar ang maaari nating pagpahayagan. Tunay po at totoo, mabangis ang kaaway ng kaharian ng Diyos. Hindi sumusuko, pursigido. Ngunit tayo na mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay tutugon sa pamamagitan ng kahinahunan, karunungan, kapayakan, at puso na hindi sumusuko. Isang magandang halimbawa para sa aral na ito ang kwento sa Lumang Tipan. Ang kwento ni Jacob
na tinawag ding Israel. Ang dami niyang pagsubok na pinagdaanan sa buhay. At ang isa sa pinakamatinding pagsubok ay ang inakala niyang pagkamatay ng kanyang isang anak at sinasabing paboritong anak na si Jose. Yun ay kanyang daladala sa kanyang puso hanggang sa kanyang pagtanda. At ito ang kwento nitong mga nakalipas na araw sa ating unang pagbasa. Ang kwento na sa bandang huli, ang matinding pagsubok na ito sa buhay ni Jacob o Israel at ng kanilang pamilya ay nauwi sa kalutasan ng problema at sa pananauli ng kaligayahan at kapayapaan. May katwiran na tayo ay hindi sumusuko sa pag-asa. May katwiran na tayo ay mahinahon, marunong at payak sa buhay sa pagharap sa iba't ibang problema. Sapagkat sa ganitong pamamaraan, nagiging malinaw sa atin ano ang tunay na totoo at mahalaga. At yun ay walang iba kundi ang katotohanan na kasama natin lagi ang Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. Kung ito'y hindi mawawaglit sa ating isip, puso at pagkatao, gaano man kabangis ang kalaban ng paghahari ng Diyos sa ating buhay, ang kalaban na ito ay ating kayang talunin at wasakin. At sumayin niyo po minsan pa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.